Yung mga hangal na yan, binoto nyo lang yan. Nilagay nyo lang sila, tapos naghahari-harian sila ngayon. Isang bagay, yung tanong ng isang bagay. Ano ba talaga problema? Ano ba talaga problema sa Pilipinas? Gusto ng iba, pababain si BBM. Gusto ng iba, pagbigyan ng pagkakataon si BBM. Gusto ng iba, si Sara, si BP Sara, step up, di ba? Gusto ng iba, you rise up, and you speak up, and then you pick up, bit-bitin daw palabas sa Malacanang. Mahirap din yon kasi meron PSG. Okay. So ito para sa inyong lahat na mga Pilipino. I'll try to vlog it na the way na walang kikilingan. Ano lang, yung facts lang, I'll spend, I think, kinakailangan sabihan kayong lahat no? So, hindi pa ako nagsisimula, mainit na ulo ko. Mainit na ulo ko. Basta talagang, natin. So, ano ba talaga ang problema? Ano ang problema? Kasi mahirap yung bira tayo ng bira. Ang dami nating gusto. Gusto natin now na. Gusto natin, ayan na, magkalsada na. Tira tayo ng tira. Hindi ninyo alam kung ano yung problema. Ano yung problema? So, ang aking pananaw, buti yung farmer, yung simpleng farmer, tanongin ninyo, baka alam nila yung problema. At the same time, alam nila ang solusyon. Ano yung solusyon? Okay? Bakit farmer? Yung simpleng farmer na sa bundok tralala, si farmer Tamukyo, alam niya yung problema. Napakasimpleng buhay. Pero I want you to see the relationship, yung analogy, no? So, yung si farmer Tamukyo, meron siyang lupa. Gusto niyang taniman. Tinataniman niya. So, nagsimula siya, mga 20 anyos pa lang siya. 20 anyos, minana niya yung farm sa kanyang matatandang yung mga magulang niya, ayaw na, nirarayuman na. So, siya naman, mga 20 anyos. Kulang sa aral si farmer Tamukyo. Hindi nga nagtapos ng high school kasi walang pere. Okay, I want you to realize yung cycle, no, nung mahihirap mga Pilipino. Pero para sa inyo lahat to. So, tatanim siya sa lupa nila. Okay. Meron isang malaking puno doon. Isang puno. Pero nung siya, bata pa siya, nakita niya yan, akasya, yung isang ganyan lang siya. Parang ganitong kalaki lang yung pinaka-stem niya. Yung pinaka-trunk, no? Ganito lang. Nakita niya, napansin nila yan. Tapos, sinasabi nung tatay niya, wag niyong gagalawin niya, wag niyong putulin. Kasi nga, yung balang araw, baka may paggamitan, shade tree, o kaya bahay ng mga ibon, etc. etc. Okay. So, it could be another tree or any other tree. Basta malaga, makita niyo yung lesson. So, 1 year, 3 years, 5 years, may ganun na yung sanga. 5 years na. 10 years, 20 years. Okay. So, 40 years old na si Tamukyo. Farmer Tamukyo. 40 years na siya. So, nakasanayan nila, silang lahat, tabas lang ng tabas nung sanga. Sumasangang ganyan, nakakanlungan yung nalililiman, yung tanim na gulay, minsan sibuyas, minsan, kasi one season cropping lang siya sa palay doon lang siya hindi pa irrigated. So, upland sila. So, after nung palay, pagkatagulan, naman siya, nag-endeavor, pwedeng sitaw, pwedeng ang palaya, pwedeng yung nagbabalag ba. Kundi kaya yung talong, kamatis at sibuyas o bawang, depende kung ano yung maganda. Sili, kung ano. Kung tumatama yung mga presyo, doon sila. Kung mataas ang presyo, doon sila. Okay. So, wala kasing plano Wala kasing planning, wala kasing wala kasing concerted effort kung paano gagawin. Bahala ka, kanya-kanyang diskarte silang lahat. Okay, so siya, ang diskarte niya, kung ano yung feel niya.
So ito, balik tayo sa puno. Yung puno nagsasanga, nalilimliman, na tatabunan ng yung araw. Nagkukulimlim dito. So shadowing. Okay, shadowing. So solusyon, putol. Puputulin yung mga sanga. Trimming. Trimming ang tawag doon. Ni-trim niya. Every 3 years, nagtitrim siya. Mga ganon. Kasi pagka nan-trim mo, ang observation, they go back. They sprout back. Pagka yung mga nagtatanim talaga, pansinin mo, pagka pinutol mo yung pinakatuktok, pinutol mo, kasi tumatama sa kawad, lalo na sa mga syudad, sasanga ang dami sanga niyan. And pagka di mo minanage yun, lalong mas marami kang puputulin. And mas bulky kung titignan mo. So putol sila ng putol every 3 years or so. Okay? So before you know it, ang laki na ng puno. Dumalaki. Kasi habang tumatagal, tumatanda siya, yung puno na ganyan lang kalit, nagsimula lang sa ganyan siya after mga 5 years, tapos 10 years, and then ngayon 20 years, ganyan na. Okay, malaki na ang trunk. And malaki na rin yung umbrella. So puputulin mo ngayon, magre-require ng labor, sakit sa ulo. Lalagariin mo. Chainsaw na kailangan. Dati lagari lang o itak eh. Ngayon, chainsaw na ang kailangan. So pinutol nila, nag-decide siya, putulin na yung pinaka-trunk, putulin na. Ang problema, i-sprout back. Merong mga tinatawag na mga water sprout. Pagka pinutol mo kasi yung trunk na isang puno, nandoon yung root system. Nandoon. Kumukuha pa rin siya ng nutrients. Maglilitawan yung mga bud na maliliit. That's science, no? Lilitawan yan. Hanggang sa magtutuloy because naarawan na siya, wala na yung lilim. And then, hindi siya pinatay. Buhay siya. Nandyan yung massive, extensive root system. Puno yun, 25 years, 20 years. So ngayon, nandun nakakalat, they are trying to get nutrients from the land, from the farm. Kaya nga pinutol yung trunk kasi nakakasagabal. Kinukuha na lang niya, hindi lang siya nakakalilim na inaagaw yung araw na kailangan sa mga pananim ni Tamukyo, kinukuha pa niya yung mga fertilizer at yung tubig sa ilalim ng lupa because of the root system. Okay, so malinaw so ngayon, ang naisip niya, mali rin yung putulin mo yung trunk. Kasi nandun pa yung ugat, it will bounce back. Dati, it will sprout back. Ngayon, it bounces back. Nangyari yan sa akin, in true to life, na doon sa farm, sa Batangas. Pinaputol ko yung duhat ng laki-laki. Ganyan kalaki yung duhat. Pinatistis ko, pinagawa kong pasimano. Ang tawag doon, yung sa bahay, meron pa nga doon, ipil, na pinagawa kong lalaki ng ipil, ganyan, lalaki. Tapos pinagawa kong poste. Okay. Tapos nag-regenerate eh. Ngayon, puno na naman siya. Yung nakita niyo yung mga picture ko, balikan niyo yung mga vlog, yung sa farm, makita niyo yun, sa gilid ng bahay, nandun yung duhat. Pinakita ko yun. Yun, buhay na naman yun, na nag-regenerate. Nakakalilim ngayon. Nakakanlungan na lahat. Okay, so, true na it will bounce back, no? Kasi in fact, knowing that, sinabi ko, putulin niyo yung pagkatayog-tayog na avocado. Ang tayog-tayog, sinong loko-lokong akyat dyan, kailangan mo ng matayog na mataas na hagdanan, kailangan mo ng panungkit. Pagka sinungkit mo, yung taas na yun, nalaglag, basag yung bunga. So, I want it low. So, sabi ko, putulin niyo yung avocado, and then, instructions ko kay Roldan, mag-i-sprout yan ng mga ganyan, tatlo, pili ka ng tatlo, equally, na position, sa 360 degrees, around 120 each, away from each other, ganyan, para karga niya yung magandang canopy. Tas pingas-pingas, prune lang ng prune, hanggang sa mababa lang siya. And maganda, mababa lang siya, maabot mo. So, nag-regenerate siya, nag-bounce back siya kasi nandun yung root system. Okay. Ano yung, niyan? Kasi alam ng farmer ano yung problema? Ano yung problema? Every 3 years, it can be likened sa sitwasyon ng Pilipinas. Every 3 years, pinuputol natin
nagpuputol tayo, nagkakat tayo, nagtitrim tayo ng puno. Yung puno mo is yung gobyerno, no? Yung gobyerno. Every 3 years, election tayo. No? On the 6th year, presidential elections tayo. Parang yung nangyari kay Tamukyo na yung puno na ganito lang kaliit nung siya ay nag-take over sa farm. Ngayon, malaki na. Laki ng problema. Trim ka lang ng trim, pero sige-sige pa rin siyang lumalaki. Nagkakaroon ng mas massive na branches. Ganon yung gobyerno natin. Ganon yung Pilipinas. Sige-sige, nagsasanga siya. Kahit tigpusin mo yung mga sanga, you do corrections, nandun pa rin yung ugat sa ilalim, na siyang, kahit anong gawin mo dito sa trunk, sa branches, nandoon siya, nandoon siya sa ingay. Mihili kayo. Natutulog dito. So, nagkakaroon ng pagka umusbong ba? Uusbong sigurado So, nandun pa rin yung problema. Yung ugat ng problema. So, kahit mo i-trim, kahit mag-election tayo, wala pa rin. Nandun pa rin yung problema. So, here we are now, Pilipinas. Para tayong si Farmer Tamukyo. Nandun yung sistema natin. Yung lupa mo, yun yung Pilipinas. May tinatanim tayo, hindi tayo maka-develop ng maganda na iwanan na tayo ng mga karatig lupa, yung mga katabi natin lupa, kasi sila, alam nila kung ano yung ginawa nila. Tayo, we're trying to save yung puno na yon, pero hindi natin naiisip na nakakasama palalo. Tapos ngayon, may batas na bawal putulin basta-basta yung puno sa lupa ninyo kasi meron na ng batas dahil sa climate change, na yan, kinakailangan magpaalam ka pa sa DNR para mag-secure ka ng permit na putulin mo yung puno mo sa sarili mong lupa. So, ganun yung government or politicians for that matter have used laws natin to propel them in power, to stay in power. Ginagamit nila yung batas para hindi sila makulong. Para hindi sila... Rio, quiet. I'm explaining. Para hindi sila makulong. Para yung interest nila ay lalo nilang makamtan at the expense of the Filipino people, at the expense ng crop na tanim ni Mang Tamukyo, Farmer Tamukyo, na hindi na at yung ugat noong puno na yan, yung problema na yan, sige-sige siyang sumisipsip ng nutrients. Ganyan na ganyan yung sistema natin. Sinisipsip yung ng ugat. Yung korupsyon, yun yung ugat. Kinukuha yung lahat ng nutrients sa lupa, sa bansa natin. Lahat ng pagkakakitaan, kinukuha nila, pati yung mga oligarchs, lahat-lahat. So, para, anemic kayo. Hindi kayo maane. Anemic talaga. So, yun yung masamang sitwasyon. Kahit mag-eleksyon tayo, dadaanin lang kayo sa ayuda. Dadaanin kayo sa sayaw-sayaw, dadaanin kayo sa pasikat, dadaanin kayo artista, sayaw-sayaw silang ganyan, gaganon-ganon sila. Tapos pangako na pagdating naman, matapos yung eleksyon, hindi na kayo kilala ng mga animal na yan. And then, napako na yung pangako. Balik na naman tayo, ayan na naman yung puno, kakalat na naman yung kanyang ugat. Ang masakit, gusto pa mamunga ng puno. Invasive. Yung tinatawag na invasive, yung species ng isang puno, mamumunga siya, magre-regenerate, mamumunga, at i-scatter niya na parang helicopter yung kanyang mga binhe, yung buto niya.
take, for example, mahogany, no? Yung foreign na South American na mahogany. Parang may LSU yung ano nun, yung buto niya, dipterocarp, no? Na ano siya, na lahi. Mga ganun yung puno. And then, tatanim. Na magtutubuan yan. And then, they will compete with each other hanggang sa makita mo, ang dami ng puno doon. If di mo kinorek, ang laki ng problema mo. Kasi they will compete with each other. Application-wise, yung isang puno, yung isang pamilya, gusto nila mag-proliferate sila hanggang sa dumami pa sila. Wala ka ng chance, Rio. Wala ka ng chance na umasenso. Kasi the same tree will produce another tree that will continue in sucking yung sipsipin, lintain yung katas ng lupang hinirang natin, yung pera ng galing sa taong bayan. Here they are now. Here we are, we have a government, we have the Senate, we have the congressmen, our politicians, lahat sila. Mabibilang ng daliri yung talagang matitino. Okay? Mabibilang. Leo. So, si farmer na Tamokyo, alam niya yung problema talaga. Kasi ilang taon na siya, mula noong minana niya yan, yung lupa na yan, hanggang sa tumanda na siya ngayon, dekada na talaga. At ganun pa rin. Trim lang ng trim, hanggang sa pinaputol pa niya yung trunk. Pero nag-water sprout, kasi ngayon, imbis na iisa, tatluhan pa. Naging 3 pa. Tapos dangerous pa. Bumagsak pa nga nung bagyo, yung isa. Tinamaan yung shed ng mga baboy. Patay yung baboy. So, nakakasama pa. Rio! Quiet. Halika dito. Malis kayo dyan. So, sorry about that. So, yun yung cycle, no? Kahit trim ka ng trim, kahit sabihin nyo, boboto tayo ng boboto, kahit sabihin nyo na aayusin, walang kahihinatnan kasi dekada na itong problema na to. Kaya, sagutin nyo ako, ano yung ugat? Ano yung ugat? Kinakailangan hukayin ng farmer yung ugat ng problema. Hindi uubra, putulin nyo yung sanga, magre-rebound yun. After 3 years, ayan na naman yung problema. Kasi nakabaon na sa sistema. Ang nakikita ko, korupsyon talaga. Maraming mag-agree, korupsyon ang isang problema. Pero bakit maraming korupsyon? Bakit nandyan yung korupsyon? So, meron pang mas malalim na problema. Tayo ang problema. Taong bayan. Because we never analyze it in such a way na, teka muna, tumatanda tayo pare-parehas. Ito yung tumatanda tayo, parang sigaw tayo na sigaw ng masa, sigaw ng Pilipino, sigaw ng ano, ang dami, umaabot na kung saan-saan pa ang usapan, now na. Huwag nang iboto, never again. Maya-maya, naawa, after ilan yun? 1986. Pagdating ngayon, 2022, ginawang presidente pa. Never again. Dati, nadidinig mo. Because, mapagpatawad tayo. Hindi tayo bengador. Di ba? At the expense nga ng mga anak natin, ng pamilya natin, and the next generation of Filipinos. So, Filipino people, kayo, Armed Forces, at PNP, Uniform Service Personnel, pati kayo may pamilya. No, we are in that point in time na dapat kinakailangan ninyong sagutin ano ba ang problema? Ano ang problema? Ano yung solusyon? Diba? So, yung analogy ng puno, nandoon. It will not go away. Well-entrenched yung ugat niya.
Dati-dati yung ganitong kaliit lang, 1 foot lang. Kasi kung ano yung canopy, yun yung abot ng ugat. No? Spread-wise tsaka palalim. So, kunyaring, okay, nakakatulong siya na hindi mabaha yung farm mo. Okay, nakakatulong siya. Pero, wala sa lugar. Wala sa lugar. Yung productivity ng farm mo, hampered. Yung productivity ng Filipino people, yung productivity ng bansa natin, hampered. Kasi they keep on sucking the richness at pati yung pera ng taong bayan para lumago siya, para mamunga siya at yung kanyang mga binhe tumubo. Yung susunod na saling lahi niya ang iniisip niya at hindi niya iniisip yung saling lahi ng Pilipino. Yun yung problema. Dagdag mo yung sa korupsyon, na naka-entrench yung korupsyon. Kahit saan kang parte ng Pilipinas, at kahit anong sangay ng gobyerno, sa itaas hanggang sa barangay level, nandoon yung korupsyon. Mga lintik na yung animal na yan. Ang sarap sanang tigpusin lahat. Kaya pa ba ni Mang Tamukyo na nag-iisa siya? Ang laki na ng puno. Hindi. Kinakailangan niyang magsanib puwersa sa lahat ng kapitbahay. Tara na. Tayo. Tigpusin natin yung puno. Pero again, you have to look at it from the root of the problem. Hindi lang yung sanga. That's temporary. You have to finish the problem. Kailangan hukayin mo yung ugat ng problema. Di ba? So, ayan na. Imbitahin mo yung armed forces, imbitahin mo yung may bulldozer sila, sagasaan nyo yan. Tanggalin nyo yung ugat talaga ng problema. Yun ang mahalaga na kailangan. Mag-high-tech ka na, mag-heavy equipment ka na. Kasi kailangan mo yung merong kang makinarya na talagang malagarin yung puno, nandun pa yung ugat. So, tutubo pa yon. So, kinakailangan i-bulldozer mo yung ugat na yon. How will you do that? Filipino people, how will you do that? Hindi kaya na ngayon na kahit magsama-sama pa tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi kakayanin na matanggal niya yung korupsyon. Tsaka yung sinabi ko, isa pa lang yun na problema, korupsyon. Yung pangalawang ang problema, kung nabanggit ko na ba, is yung tayo rin ang problema. The failure of our families, the failure of our previous, hindi yung present, the previous dekada ng educational system natin, nagfe-fail because yung eskwelahan na second family ng mga bata are coming out with the Filipino breed na palpak, panipera ang nahanap, yung ganun ba? Ano ba yung sakit? Ang daling i-corrupt. Nawala yung sense of patriotism, yung sense of nationalism. Kaya, maraming Pilipino ngayon na corrupt, na kinokorap pa sila ng kapwa corrupt na gobyerno. So, mga nadidinig ninyo, ayan, investigation, kaliwa kanan, wala naman nangyayari. Investigation sa PCSO, ano nangyari? Wala. Minakulong? Wala. Ang daming mga, na investigasyon ng Congress at Senate, wala. Meron ba makukulong dyan sa PI na yan? Wala. Panay ngayon magbati na sila. Ha? Paano nangyari yun? And then before you know it, may batas na bawal to, bawal yun. At they retain themselves in power. Gaya nung si Farmer, may batas. Kinakailangang i-apply mo yung humingi ka ng permit sa DNR, hindi na pwedeng putulin yon. Sasabihin sa iyo ng DNR, nag-iisang puno na lang yan dyan. Putulin nyo na, sayang naman. National treasure yan. Lintik. Ba't iba pinutol yung puno nila? Yung akin, di ko maputol. Paano yun? Because precisely the same way these politicians keep themselves in power. Keep on stealing the wealth of the nation
They interpret things to their own advantage. That's the problem. Okay? So, tayo pupunta. Alam ni, para kay Farmer Tamukyo, alam niya yung pinakasolusyon. Tanggalin niya yung puno. Pati yung ugat ng puno. Pagka tinanggal niya yun, tutubo na marahil yung kanyang mga tinatanim ng maayos. Walang nanakaw ng nutrients ng mga fertilizer na pagkamahal-mahal. Makakatanim siya, increase yung productivity niya, mag-i-improve ang buhay niya. So hanggang hindi mo tanggalin hanggang hindi mo naintindihan kung ano yung problema, walang mangyayari siya. Putol ka lang ng putol, sanga lang siya ulit ng sanga. At bumabalik siya na mas malakas. Ganon yung sistema sa Pilipinas. Pamilya, buti sana kung matino na pamilya. I-qualify ko, buti kung matino yung pamilya. Kung walang ya yung pamilya. So, mamumunga pa at gusto pa sila makaugat sa lupa para sila rin kukuhanin yung nutrients ng lupa. Kaya wala nang pinuntahan ang Pilipinas. Yun yung masakit na katotohanan. So, do we have an opportunity to do something? Sagot, yes. Armed Forces, PNP, makinig kayo. You have an opportunity to do something? Yes. The opportunity is always there. The question is the willingness of everyone to do something. I might be willing to do something about it, but are you willing to do something about it? AFP, PNP, are you willing to do something about it? If we are all willing to do something about it, na bayanihan, spirit, tigpusin natin yung problema ng Pilipinas. Maayos yung Pilipinas. Makahabol tayo sa Singapore. Makahabol tayo kung saang lupalop ng mga kapitbahay natin na pinag-iwanan na tayo. Modernization nga lang ng Armed Forces at PNP, nakaganyan tayo, nakasahod tayo. At kinakailangan na i-project mo ng how many years, 10 more years, yung horizon, ipaplano yung budget. Kundi bala tayo, sinabi ko na nga na yung bibilin mo ngayon, luma na after 10 years. So, walang katapusan niya ng modernization. Better nga na pagtuunan natin ng pansin yung self-reliance. With the little money that we have, we better start something, producing something na may kahinatnan tayo. Proudly Philippine-made. Hindi yung bili tayo ng bili. Or get the funds, i-prioritize talaga na bombo yan para one time, big time, nandyan na lahat. And then, ano yung industries natin, maayos. Wala panay tayo, We have to do something about it. Before, 10 years na horizon, 10 years, tapos na ang may second coming na. Nakunwood. Tapos na, hindi na kailangan yan. Tutunawin na. Di ba mayroong segment doon sa Bible sinasabi, lahat ng armas tutunawin. Iko-convert yung mga barrel into plow. Kaya nga, the armed forces, it's important that you understand what's happening, kung ano yung pangyayari. Pero hindi lang dapat mag-rely upon sa armed forces because ang unang-una dyan talaga is the farmer's decision. Farmer's decision. Along with yung mga kasama niya, tutulungan ba si Mang Tamukyo? Si Mang Tamukyo, nagsasabi siya, tapusin niyo yung problema niya, tatapusin na niya, tutulungan niyo ba? Lalabas ba kayo para damayan siya at dadating yung bulldozer para talagang yung malaking ugat na yung malaking mga trunk na ganyan matanggal, makuha yung madali ugat. And that's the only time na hindi na paulit-ulit, hindi magre-rebound yung problema. As long as nandyan yung ugat ng problema, we have to start a new generation of Filipinos. We have to cleanse ourselves of the bad habits that we have developed through the years. Dekada ng kapalpakan ng mga ninuno natin hanggang sa ngayon. And we continue to breed
ourselves into corruption, into bad habits, into walang pakialam. If you have your own comfort zone, ayaw mong ma-involve, kumikita ka eh. Pagka nandun ka sa gobyerno at nakikinabang ka, ayaw mong magsalita kasi kumikita ka eh. Di ba? Kung ikaw vlogger na tarantado at ikaw eh naninira ng mga ibang vlogger, kumikita ka, gago ka. Di ba? Ganun eh. So, we have to get rid of this kind of system. We have to emancipate ourselves. We have free ourselves from it. Kaya nga, sinasabi ko sa June 12, let's proclaim ourselves na free from it. Let's develop that involvement na tama na. And ako titigil ako pagka nakita ko walang pakialam ang Pilipino. You know why? Useless eh. Kahit anong gawin ng mga nagsasalita, useless. Because hanggang trim lang ng trim ang ginagawa ninyo. Kada 3 years, eleksyon, papalitan. Magpapalit kayo, gago din. Kasi ang mangyayari, yung pinapalit, lumaki rin sa same na pinanggalingan. Yun yung the same na ugat na pinanggalingan. Yung pala, yung nilagay ninyo, binhi nitong malaking puno na to. Ay, nako. Kaya nga, we will never attain the prosperity, the progress, and the enjoying life that we want na sinasabi natin sa ating Constitution hanggang sa hindi tayo natututo, tayong mga Pilipino. Hanggang sa hindi tayo concerned na enough is enough, tayong tigil na natin. Armed Forces and PNP, enough is enough, tigil na natin. Ayusin natin ang Pilipinas in our lifetime. If we have to cut that tree, the whole tree, remove the roots, let's remove the roots. Madali namang gawin yun eh. Kaya nga gawin ng farmer yun eh. Desisyonan lang kailangan. Pero as long as you do not have the will to do it, panay, tabas-tabas mentality lang tayo, walang mangyayari. Sayang lang ang oras, sayang lang ang buhay, sayang lang yung mga pananalita because wala ring pupuntahan yan. Doon kayo, makinig kayo doon sa mga pangako. Doon kayo. Pati Armed Forces, doon kayo. Pati mga PNP, doon kayo. Kasi sinasabi ko na sa inyo, ang problema yung malaking ugat na nakakalat na. Yung korupsyon, tsaka yung utak ng Pilipino, we have to change. Reset, reboot, everything. And how you gonna do that? Ewan ko sa inyo. Ako alam ko. Tanungin nyo ko kung anong gagawin ko. Ako alam ko. Pero para manggaling sa akin, no. It has to come from you. You people. Republic of the Philippines. Manggaling dapat sa inyo. Because walang tatayo sa inyo kung ayaw nyong ipakita na kayo mismo tatayo. That's the problem. Puso mo. Okay, so hanggang doon na lang ako. Maba na naman eh. You're asking people to lead you. No one will lead you. Why? Because it's a waste of energy, a waste of time, a waste of effort. Because ang babagsakan din, doon din. You have to want it. You have to really demand it. You demand the change. The change should come from within you. Kayo mismo, tama na. Wag na tayong ganito. Tignan niyo yung mga kapitbahay natin. Nag-OFW yung mga Pilipino para lang magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya nila. Para tayong maggago. Sa ibang bansa, ang bait-bait natin, ang titino natin, sa sarili natin lupa, ang gago natin. Ang gago ng Pilipino sa sarili niyang lupa.
Sa ibang bansa, ang disiplinado niya. Bakit? Natatakot siya eh. Ma-deport eh. Matanggal siya dun eh. Mawala yung trabaho niya, ang takot siya ma-fire. Ang Pilipino, maninilbihan kung kaninong di niya kamag-anak, samantalang yung sarili niyang magulang dito, sarili niyang asawa, mga anak niya, hindi niya mapagsilbihan. They have to earn money to survive. Enough is enough. We can do something about it. And we need to do something about it. Huwag niyong sayangin yung opportunity na nandun papunta yung sitwasyon, nandun papunta lahat. Let's do something about it. We have to want it. We have to need it. We have to make it a point na, teka, tumatanda tayo pare-paras nito. Tsaka yung mambabara, ina nyo. Yung mga mambabara, wala na nga kayong pakinabang, mambabara pa kayong mga animal kayo. Mga gago, ang gunggong na Pilipino. Isipin nyo lang kung paano kayo makakadagdag sa solusyon, hindi yung kayo pa yung problema. Kailangan talaga i-fine tune natin kung ano ang typical na Pilipino. Ito, makabansa, matulungin, no, makadiyos. Yun yung unang-una, makadiyos. Natatakot sa sa kasamaan, makatotohanan, mapaglingkod. Mga Pilipino na nakikita natin sa paligid natin, mapaglinlang. Di ba? Ano yung ginagawa ng mga gago? Mapaglinlang, mapaghusga, magnanakaw. Ay, nako. Manggugulang. Kaya nga, it has to change, it has to stop. No? Kill the tree. Uproot everything. That's the solution. Si farmer, alam yung solution. Alam ang problema. Tanungin ko kayo, Government of the Republic of the Philippines, ano ang problema? AFP, PNP, ano ang problema? Senators, Congress, ano ang problema? Ang iniisip nyo, Constitution, yun ang problema. Economic provisions, kuno. Pero ang iniisip, extension ng terms, term limits, change to parliamentary, mga ugok. Ang problema, ano ang problema? Farmer, alam ang problema. People of the Philippines, ano ang problema? Sagutin ninyo, tayo ang problema. Okay, hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. God bless the Filipino people. Sana mag-sink in sa inyo, no? We are in trying times, and in a few months, we will see where the Philippines will kung saan tayo pupulutin, sa kangkungan, o we will have a repeat performance. Magkakaroon ba tayo ng na-trim lang ulit yung puno para mawala yung shading effect, para makatagos ulit yung araw. Ibig sabihin, yung mga tanim, tayo yon, makikinabang ulit, kuno. Pero habang nagtagal, cycle tayo every 3 years eh. So pagka naboto mo, nakalagay sa posisyon, kung gaya nakalagay ngayon, yun na naman, tutubo na naman. Ano nangyari? Ayun, nabudol tayo. Ayan, nagsangahan. Ayan, nakukulimliman na naman tayo. Wala na. Bansot na naman kayo. Ang taas ng bigas, ang taas ng mga bilihin. Tapos dadaanin kayo sa ayuda. Why? That is one of the game plan. Ayudahin mo yung kalahati o 1/3 ng Pilipino. 1/3 ng Pilipino nakadepende na sa ayuda. So, masunod nila yung gusto nila kasi nag-aayuda. Ito mga yung pirmahan. May ayuda na pangako eh. Kapirma yung mga kapwa natin. So, lumalago yung puno, lumalaki yung trunk na ganyan. You have to cut it. Remove the root system. Once and for all. Otherwise, paulit-ulit tayo sa cycle. Mamamatay ako, merong dadating na naman. May panibagong Pinoy Survivor 2, merong dadating Pinoy Survivor 3, may dadating Marcos the Third.
The fourth, the sixth, the same eh. Di ba? Hanggang sa nakatingin kayo, Duterte the third, Duterte the fourth, Duterte the fifth. So, pamilya ba? We have to stop. Teka muna. Ang masama dyan, baka mamaya yung inaasahan natin na eventually in the future, hindi mag-deliver kasi makorrupt din. Nakaw! Kaya we have to stop that system that we have now. Once and for all. Wag yung trim lang na tayo ng trim. Trim lang ng trim. Kasi walang mangyayari sa atin. Okay. Tayo yung problema. Gusto nyo ba ng magandang Pilipinas? Sagot nyo, oo. Gusto nyo ba ipaglaban ang isang magandang Pilipinas? Ang sagot nyo, may ginagawa ako eh. Busy ako eh. Oh, ay, baka makulong tayo dyan ha. Naman ganun ba? Takutin kayo ng konti lang eh. Ayan eh. Ayun yung banat ng gobyerno nga eh. Mananakot. That is sedition. That is rebellion. Si Digo nga tatakutin. Huling ka na ICC na. O diba? Konti lang eh. Kung yung kaya nilang isuppress yung pinuno, how much more ikaw na isang farmer, isang mangingisda, isang traffic aid, isang basurero, etc. Teacher, professional, matakot ka. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot. Kayo ang tinubuan sa lupa, kayo nagmana ng bansang Pilipinas, kayo dapat ang magdesisyon sa Pilipinas. Yung mga hangal na yan, binoto nyo lang yan, nilagay nyo lang sila, tapos naghahari-harian sila ngayon. Hindi, kayo dapat ang magsabi sa lupa ninyo. Ito ang gusto kong mangyari. Nagsabi, meron ng batas ngayon, bawal putulin. Putargis, bawal putulin yung puno. Gago pala kayo eh. Sarili kong lupa yan eh. Marunong ka pa sa akin. Yung position mo, appointed ka lang. Sumusweldo ka dahil sa akin eh. Gago pala kayo. You have to think. Critical thinker dapat kayo, mga kababayan. So, useless kung putol lang tayo ng putol. You have to realize what is happening. Because, nakakapagod din. Pagod na rin kayo, alam ko eh. That's why, isang one time, big time. You prepare. Right now, you enjoy. You enjoy. Pagdating ng June 12, you show. June 12, araw ng kalayaan. Ipakilala ninyo kung saan kayo banda. Kung gusto niyo ng Pilipinas na gago, o gusto niyo ng Pilipinas na malaya. Malaya sa katiwalian, malaya sa korupsyon, malaya sa kasinungalingan, malaya sa injustice, malaya sa droga, malaya sa krimen, everything. Kung itigil na natin to, mga tarantadong mga politiko, di ba? So yun yung akin.